napakalaki ng kaibahan ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Dahil sa administrasyon ni Bongbong Marcos, hindi kayo nabigyan talaga ng prioridad. Dito nyo makikita, talagang walang pakialam sa inyo. Panahon ni Pangulong Duterte, dami-dami mga programa para sa mga OFW. Natatandaan ninyo, dami mga nirepatriate ng mga Pilipino, inaabuso, nire-rescue. Natatandaan ninyo, I think sila Ma'am Mocha Uson yun dyan sa Kuwait, di ba? Nung mga panahon na inaabuso yung mga kababayan natin dyan, talagang itinatakas nila yung mga kababayan natin. And dyan sa Saudi Arabia, dyan sa may Riyadh, Saudi Arabia, kung Jeddah. Diyan sa may Jeddah, Saudi Arabia, meron diyan isang tulay, isang overpass or flyover, whatever. Nandiyan dyan yung mga Pilipino o yung mga Pilipinong tumakas sa kanilang mga employer na inaabuso sila na wala silang mga passport dahil nga kinukuha ng mga amo nila yung passport nila. Tumataka sila at dyan sila. Minsan nga buntis pa, minsan nga makikita mo ginahasa talaga ng mga amo yung mga anak nila, mga kamukha ng mga amo nila. Totoo yan, nangyayari yan. So, nung panahon ni Pangulong Duterte, kumuha siya ng eroplano para kunin lahat yung mga yan. For the longest time, hindi nakakauwi yung mga yan dahil walang dokumento, hindi maasikaso ng mga nakaraang mga administrasyon. Nung panahon ni Pangulong Duterte, inuwi niya lahat yan. So talagang pagka meron kang political will, kapag meron kang political will, lahat ng posibilidad gagawin mo or lahat ng makakaya mo gagawin mo para sa mga kababayan mo. Besides, ikaw ang ama ng Pilipinas. So dapat ikaw ay binibigyan mo ng importansya o nagpapakaama ka sa mga Pilipino. Hindi katulad ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi ba? Si Bongbong Marcos nagsalita sa isang UN Assembly. At dito pala sa pinagsalitaan ni Bongbong Marcos na ito na UN Assembly na ito, itong pinagsalitaan niya tungkol sa Women's Month na yan. Kapal ng mukha nito ni Bongbong, nagsalita pa tungkol sa kababaihan Babae si Inday Sara, binababoy nga nila mga hayop sila. Hindi ba? So nagsalita siya dito. Wala naman pala mga world leaders na nandiyan dyan. Yung mga lang pala yan, parang yung mga pinadala, representante ng mga bansa nagpunta dyan. Wala naman palang magsasalita dyan ng mga world leader. Bakit siya nagpunta dyan? Bakit siya nagsalita dyan? Tumutulo pa yung sipon ng loko. Oo, grabe. Nakita niyo yung video na yun na tumutulo yung sipon niya parang tubig. Alam mo, ito kidding aside, napa-research talaga ako. Sabi ko, bakit kaya ganun Siyempre, malamig man dyan. Oo, malamig. Pero yung pagka hindi mo na daw napipigilan yung pagtulo ng sipon mo, minsan nga daw dugo yung tumutulo dyan. Ano daw yan? Isa daw yan senyales ng prolonged use ng pinagbabawal na gamot na sa ilong mo pinadadaan dahil sinisira pala niyan yung liners ng ilong mo, nostrils mo. Kaya pala ganun. Oo, kasi merong isang pelikula akong pinanood, yun nga yung The Godfather. Meron doon isang bida, sinuntok siya sa ilong nung isang korap na pulis. Tapos since then, yung kaya lagi na siyang may hawak na panyo at lagi na siyang nagpupunas kasi nga tulo na ng tulo yung kanyang sipon, hindi niya na napipigilan, hindi niya na masinghot. Kaya ngayon, makikita niyo yung video na yun na tumutuloy yung sipon niya nang hindi niya naman malayan, ginaganon-ganon na lang niya. Sabi ko, pucha, wala na to. Malala na talaga ito. Sabi ko nga sa inyo, yung mga palagay ko, yung mga habang nagsasalita siya, yung mga tao dyan, baka pinagchichismisan siya. Grabe, no? Lutang na lutang, no? Grabe, tumutulo yung sipon, no? Hindi na niya nararamdaman kasi ganun yun. Kapag nasira yung nasal passages mo, sinuses mo, nostrils mo, dahil sa sobrang tagal mo nang gumagamit, sumisinghot, kasi dyan pinadadaan yan sa ilong ganyan ang nangyayari. So ito, tingnan mo, mismong pagkakataon na ang nagpapakita ng mga sinyalis at mga bagay na ito sa ating mga Pilipino, siguro naman natuto na tayo. Di ba? Nakakahiya talaga na ang leader ng Pilipinas pumupunta dyan, humaharap kahit naman sigurado ako, ayaw naman talaga siyang harapin. Nagpa-picture lang yan doon sa parang leader ng United Nations. Nagpa-picture lang yan, kumamay, gumastos ka pa ng daan-daang milyon. Gumastos ka pa ng daan-daang milyon para lang magpunta dyan at kumamay, magpa-picture, magpa-photo op para kunyari bati-bati kayo. Aanhin mo naman na bati-bati kayo ng mga taga-ibang bansa kung dito sa Pilipinas. Ikaw ang pinaka hindi pinagkakatiwalaan na leader. Diba? Negative 3, negative 5. So siguro, ganun din. Katulad nga nung pagpapadala nila kay Pangulong Duterte sa ICC, kaya nila pinadala doon dahil hindi na sila pinaniniwalaan dito. Ganun din si Bongbong. Wala nagmamahal sa kanya sa Pilipinas. Hindi siya mahal ng mga Pilipino. Itinatakwil siya nung mga panahon nga na parang may mga na itinatakbo dyan sa ospital ng BGC, pinananalangin nila, siya na yun Pinananalangin nila na sana huling niya na yan, tulog niya na. Di ba? Kaya ngayon pupunta siya sa ibang bansa, doon siya naghahanap ng kalaro. Doon siya naghahanap ng kaibigan, doon siya naghahanap ng mga kausap kasi dito wala nang kumakausap sa kanya Ganyan 'di ba sa tropahan niyo? Sa tropahan ninyo, 'di ba, kapag ikaw hindi ka na mahal ng mga tropa mo, 'di ba, naghahanap ka ng ibang tropa. Ganun ang ginagawa nito. So gumastos siya ng pera ng taong bayan, 2 jet daw yung pinadala diyan, tapos napakarami nilang entourage, parang meron ng computation si Doc Lorraine Badoy na lumalabas na by the hundreds or 100 millions or plus yung kanilang gasta sa 3 araw na pag-stay nila dyan. Imaginein mo yung ganong karaming pera. Sana nagpadala ka na lang ng chartered plane papunta ng Middle East para may iuwi mo yung mga kababayan mo. O kaya
O kaya nagpakain ka na lang dito sa Pilipinas kaysa nagpunta ka dyan, nag-speech ka, wala naman nakikinig sa'yo, wala naman naniniwala sa'yo, alam naman nila na addict ka daw. Sabi nung kapatid mo, alam naman nila, kalat na sa buong mundo yung pagnanakaw sa flood control project na pinirmahan mong pinaka maanumalyang gaa. Hindi ka nahihiya niyan. O ito, panoorin natin itong balitan to. Ipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay UN Secretary General Antonio Guterres sa pagpapatuloy ng UN General Assembly sa Amerika. At live mula sa New York, may express report si Maricel Halili. Mase, kamusta? Ano bang mga napag-usapan nila at anong latest dyan? Niki, sa unang pagkakataon, humarap si Pangulong Bongbong Marcos sa 70th session ng Commission on the Status of Women ng United Nations at dito nga ay sumentro ang kanyang pahayag sa kahalagahan ng edukasyon para sa mga babae. Kahalagahan ng edukasyon para sa mga babae. Tapos ninanakaw nyo, sabi ni VP Sara, ninanakaw nyo lang yung pera para sa edukasyon. Nung education secretary siya, sinabi niya sa'yo na hindi makukumpleto itong mga backlog natin sa classroom kasi pinakikialaman ng pinsan mo. At nung demonyito niyang Lipores na si Zaldico, yung budget ng Department of Education, binrush off mo lang yun. Sabi mo daw, that's a different story. That's a different topic. Gumaganong-ganong ka lang. Tapos ngayon, sasabihin mo dito, kahalagahan ng edukasyon. Walang hiya talaga, paka-ipokrito talaga nitong kupal na ito. Din siya ng bilateral meeting sa isang leader ng United Nations. Today. Sa harap ng General Assembly Hall sa United Nations, binigyang diin ni Pangulong Marcos. Kita nyo yung tumutuloy sipon. Puta, nakakadiri. Tingnan mo yung mga tao. Tingnan ninyo yung mga tao sa paligid niya. Nakikita nyo. Walang nakikinig sa kanya. Walang nakikinig sa kanya. Yung mga nag-uusap, nagse-cellphone, nakayuko. Hindi mo naman irerespeto kasi yung ganitong leader. Kasi sabi ko nga sa inyo, si Pangulong Duterte, ang presidente ng Pilipinas, grabe kung imbitahin siya ng mga world leaders. At saka kapag nagpicture sila ng mga world leaders, si Pangulong Duterte lagi nasa gitna. Pero ito si Bongbong, parang dinadaan-daanan lang ito eh. Parang sinasabi, sino ba tong ulol na to? Putangin na, parang di naliligo. Tumutulo pa isipon. Uhugi ng putya. Hindi ba? Tingnan nyo. Tingnan nyo yan sa screen. Yung pinapakita ko. May nagpipay attention ba sa kanya? Wala. Lahat nakayuko. Ito nga babaeng nakastrap sa may bandang kanan. May tinatawag pa siya. Hoy, hoy. Parang nagchichismisan lang sila eh. Walang nakikinig sa kanya. Sino ba makikinig dito? Alam naman ng buong mundo na magnanakaw yung tatay niya. Alam ng buong mundo na diktador ang tatay niya. Tapos nung umupo siya sa Pilipinas, napaunlad niya ba? Hindi. Puro rally. Puro reklamo, negative vibe ang kanyang trust rating. Bakit sa tingin niya hindi alam ng mga taga-ibang bansa yan? Nagkalat ang Pilipino sa buong mundo. Siyempre, kapag may Pilipinong may nakakausap na banyaga, lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa galit na galit sa kanya eh. So, nalalaman ng mga taga-ibang bansa kung anong klaseng tao ito. May makikinig ba dyan? Ang kahalagahan ng edukasyon sa lahat ng kababaihan, gaya raw sa Pilipinas kung saan naglalatag ng mga panuntunan para palakasin ang proteksyon sa mga babae, magkaroon ng mas malawak na oportunidad sa edukasyon na trabaho at isulong ang pagiging leader ng mga babae sa lahat ng sektor ng lipunan. Sulong ang pagiging leader ng mga babae sa lahat ng sektor ng Pilipinas, gago kayo. Kasi simula pa lang ng panunungkulan ninyo, ang una nyo kagad ginawa, niligwak nyo si Inday Sara. Nagtawag kagad kayo ng mga congressman na makakasama ninyo para itaguyod si Martin Romualdez na sumunod sa yung presidente, tapos si Inday Sara eventually ipa-impeach para hindi na kayo mapigilan sa mga kahayupang ginagawa nyo sa bayan. Iintindihan mo ba yung sinasabi? Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong hindi man kinikilabutan kapag nagsisinungaling. Pathological liar ang tawag dyan. Kumbaga sa serial rapist at saka serial killer. Ganun yan. Yung putya yan, masayang-masaya siya pag ginagawa niyo yung kahit na alam naman niya na masama. Yung kleptomaniac ka, masayang-masaya ka magnakaw. Grabe ang fulfillment mo kapag nakakapagnakaw ka kahit alam mo naman na mali. Ganyan din to si Bongbong, being a pathological liar, kahit na nakatingin siya sa mata mo, hindi siya kumukurap. Talagang expert na, if there's one thing that expert ito si Bongbong, yan yung magsinungaling. Yan yung manloko. Walang ibang expertise ito, sabi ko nga sa inyo. Baka mas magaling pa tong manloko ng tao kaysa magluto ng adobo eh. Oo, maniwala kayo. Kasi tingnan mo, you're talking about yung equal privilege and equal opportunity between woman and man. Tapos, putsang ina, ganito ginagawa nyo kay VP Sara. Tingnan mo, sinasabi niya, sinusulong niya yung interes ng kababaihan. Ano na mga proyekto para sa kababaihan? Ang mga naisulong mo, putya, tulay nga, wala ka eh. Wala kang sariling infrastructure eh, yung pa kayang oportunidad para sa mga kababaihan. Tanungin nyo, kayo mga kababaihan, ikaw, Leila de Lima, Ann Curtis, at kung sino-sino pa yung mga galit na galit ngayon.
na binabastos kayo, tanungin ninyo, ito Gabriela, ikaw Rizon Tiberos, tingnan ninyo, ano ang mga naisulong na panukala o pinirmahan na batas nito ni Bongbong Marcos na nagbebenepisyo sa inyong mga babae? Wala. O, dinagdagan man lang ba niya ng budget or ng pondo yung mga organisasyon, mga part ng gobyerno natin na nangangalaga sa kapakanan ng mga kababaihan? Meron ba? Walang nagawa ito sa bayan. Sabi ko nga sa inyo, bagong kalsada, bagong infrastruktura, bagong mga ospital, bagong eskwelahan, walang nagawa ito sa kapakanan nyo pa kayang mga kababaihan. O yun, questionin ninyo ano ang mga nagawa niya para sa inyong mga babae. Tapos nag-speech siya ng ganito diyan sa ibang bansa patungkol sa mga kababaihan. O, di ba? Education must remain at the center of all our efforts. When a girl is educated, the benefits extend far beyond the individual. They strengthen families, uplift communities, and expand the possibilities of entire nations.